Sylvia's point of view. Nakaupo na ako ngayon sa kama habang tinitingnan si Ramsel na nag-aayos na ng kanyang sarili. Tanaw na tanaw ko siya habang ako'y nakabalot pa rin ng kumot. Pagod pa dahil sa nangyari sa amin kagabi. Napasulyap siya sa akin nang napansin na nasa kanya ng paningin ko. Uuwi muna ako sa amin, Sylvia. Babalik agad ako rito. Umigting ang aking panga. Kailan? 2 linggo akong mananatili ron dahil may aasikasuhin lang ako, pero babalik ako rito. Hindi ako nagsalita. Dapat dito ka lang. Dagdag niya pa. Alam ko na ako mismo ang pumasok sa ganito. Ngunit nang magtagal, nakakadismaya rin pala. Pero dahil mahal ko siya, tinanggap ko ang lahat ng maibibigay niya sa akin. Tanggap lang ako ng tanggap kahit hindi ko na nagugustuhan. O sige, mag-ingat ka. Tanging sabi ko. Lumapit siya sa akin at nagnakaw ng halik sa aking labi. Nagkatinginan kami. I'll be back, I promise. Don't forget to drink your pills. Para akong nabunutan ng tinik sa sinabi niya, ngunit tumango pa rin ako. Pag alis ni Ramsel, naibagsak ko na lang ang balikat ko. Ramdam ko na parang may pumipiga sa puso ko. Sikip na kasi ito. Hindi ko boyfriend si Ramsel. Fubu ang meron kami. At 3 taon nang nakalipas mula nang magkaroon kami ng ganitong arrangement. Binahay na nga niya ako sa tagal namin to the point na maghihintay na lang ako sa kanyang pag-uwi. Pero nakakapagod din pala. Dehado ako kasi ako lang nagmamahal sa amin. Once malaman ni Ramsel na mahal ko siya, baka itigil na ang arrangement naming dalawa. Kasi nasa usapan namin na bawal ang ma-in love. Natauhan lang ako nang tumunog ang phone ko. Nang sinilip ko ito, numero to ng aking ina. Nakagat kong ibabang labi ko bago ito sinagot. Hello, Mama? Kailan ka uuwi rito, Sylvia? Ginagalit mo ng ama mo. Uuwi ako, Mama. Kailan ka nga uuwi? Nakikipagbahay-bahayan ka pa rin sa lalaki mo. Umuwi ka na rito at harapin ang responsibilidad mo. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Ayokong maikasal, Mama. Wala kang karapatang tumanggi, anak. Binigyan mo na kami ng 3 taon para lang bigyan ka muna ng kalayaan. 3 taon nang nakakalipas. Hindi ka tumutupad sa usapan. Natahimik ako, pero nakaramdam na ako ng kaba. Bibigyan ka namin ng 1 linggo. Kapag hindi ka pa rin uuwi, kami na mismo ng papa mong kakaladkad sa'yo pabalik rito. Ani Mama, bago niya ibinaba ang tawag. Napatakip na lamang ako sa aking mukha kasabay ng pagbuntong hininga. Kaya ako sumubok sa relasyon na meron kami ni Ramsel dahil nagbabaka sakaling ma-in-love siya sa akin at sasagipin niya ako sa kapalaran ko. Ngunit kahit binigay ko ng lahat, parang ganun pa rin ang tingin niya sa akin. Pangkama lang ako at hindi pwedeng mahalin. May 1 linggo ko para makapagdesisyon. Hindi ko gusto ang ideyang kakalad ka rin nila ako rito at ipakakasal sa lalaking hindi ko gusto. Balisang-balisa ako sa mga sumunod na araw. Habang nasa grocery store, kahit nagtutulak ako sa cart, lumilipad pa rin ang isipan ko. Gusto kong makausap ng seryoso si Ramsel para ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Ayoko namang magtungo sa kanila dahil hindi naman ako kilala ng pamilya niya. Sylvia! Napaangat ako ng tingin nang makitang isa sa mga babaeng kaibigan ni Ramsel na si Paulita. Malaki ng kanyang tiyan at kasama niya ang asawa niya. Magandang umaga. Bati ko sa kanila. Kamusta na? It's been years. Mag-isa ka na lang? Totoo pala na hindi na kayo magkasama ni Ramsel, ano? Ha? Nalito ako. Kasi may natanggap kami na invitation. Engagement party ni Ramsel. Kaya I assumed na wala na kayo. Napasinghap ako. Engagement party? Oo! Akala ko naman alam mo. Umiling ako. Hindi ko alam yon. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Kaya ba siya uuwi sa kanila kasi may engagement party siya? Oh my gosh! Don't tell me na sa ganun pa rin kayong sitwasyon at hindi niya sinasabi sa'yo na ikakasal na siya. Para akong sinuntok sa puso. Wala na kami sa ganung sitwasyon. Pagsisinungaling ko.
Nagulat lang ako na ikakasal na pala siya. Right! Alam ko naman na hindi ka tanga para mag-settle sa arrangement nyo dati, di ba? Oo. Good terms naman ang desisyon. Dagdag ko pa sa kasinungalingan ko. Pero sa kaloob-looban, gusto ko nang lumuha. Mabuti naman. Actually, me and my husband can't come to his engagement party. Kasi may lakad kami. Kung good terms naman pala kayo, maybe you can go instead of us? Huh? Excited na kinuha niya ang isang invitation card mula sa handbag niya at ibinigay sa akin. Here, you can go instead. At ikaw na rin magsabi na hindi kami makakapunta, Sylvia. Napatingin ako sa invitation card na sobrang ganda ng pagkakagawa. Lalo na ang papel na ginamit. Napahaplos pa ako sa nakaukit na pangalan ng mga taong bida sa party na ito. Ramsel and Syra. Yun ang nakalagay. O sige magbabayad muna kami sa binili namin. Thank you, Sylvia. Tipid ng ngiti lang isinukli ko sa kanilang sinabi at nang lagpasan na nila ako, halos mapaluhod ako kasi nanghihina ang tuhod ko. Hindi ko maiproseso ng maayos ang nalaman ko ngayon. Mae-engage na siya at wala siyang planong sabihin yun sa akin. Anong balak niya kung ganun? Iluklok pa rin ako sa kondo niya habang kasal na siya? Hindi na tama yun. Hindi na ako papayag na madudurog pa ang puso ko ng ganito. Napagdesisyonan kong magtungo sa engagement party niya. Gusto kong masaksihan to para makapagdesisyon na ako para sa sarili ko. Ilang oras ang biyahe mula rito sa tinitirhan ko patungo sa venue, pero wala na akong pakialam. Masyado na akong durog para pagawing big deal ang layo. Hindi ko ginawang kawawang sarili ko. Nagpaganda talaga ako para sa araw na ito. Pagdating ko sa venue, binigay ko agad ang invitation card para makapasok ako. This way, ma'am. Tipid lang akong ngumiti sa staff at saka sumunod sa kanya. Napakabongga ng venue na engagement party ni Ramsel. Pagpasok ko pa lamang sa loob, ay agad akong sinalubong ng malamlam ngunit eleganteng ilaw mula sa malalaking chandelier na nakasabit sa mataas na kisame ng bulwagan. Kumikinang ang mga kristal nito sa bawat galaw ng ilaw, na para bang mga bituin na bumaba mula sa langit upang masaksihan ang engranding gabi na ito. Ang buong lugar ay napapalamutian ng puti at ginto, mga telang marahang bumabagsak mula sa kisame, mga mesa na tinatakpan ng mamahaling tela, at mga bulaklak na sariwang inayos sa gitna ng bawat mesa. Ang amoy ng roses at peony ay humahalo sa malamig na hangin ng air conditioning, na lalo pang nagbibigay ng marangyang pakiramdam sa lugar. Sa pinakadulo ng bulwagan ay may maliit na entablado. Nandoon ang malaking backdrop na may nakasulat na Ramsel and Syra's Engagement Celebration. Napapalamutian yon ng mga bulaklak at ilaw na tila kumikislap sa bawat segundo. Napatingin ako sa mga bisita, mga nakaeleganting damit, mga babaeng nakasuot ng mahahabang gown, at mga lalaking nakasuot na tila mga taong sanay sa ganitong klaseng okasyon. Pakiramdam ko'y ibang mundo ang pinasok ko. Ibang mundo ni Ramsel na hindi ko pa napapasukan at parang bawal ang isang kagaya kong pumasok. Napahigpit ang hawak ko sa maliit kong clutch bag nang marinig ko ang pamilyar na boses. Ladies and gentlemen, ani ng host na nakatayo sa entablado. Thank you for celebrating this special night with us. Tonight, we witness the beautiful union of two wonderful people. Biglang nagpalakpakan ng lahat. Please welcome our lovely couple, Ramsel and Syra. Para akong nabingin nang makita siyang umakyat sa entablado. Si Ramsel, nakaitim na suit siya na perpektong nakabagay sa kanya. Katabi niya ang babaeng nakasuot ng napakagandang puting gown. Si Syra, magkahawak ang kanilang kamay. Parang may pumiga sa puso ko. Bagay na bagay sila sa paningin ko. At ang sakit lang. Matagal ko nang alam na nirereto talaga sila ni Syra sa isa't isa. Kahit mariing sinabi ni Ramsel na hindi niya ito gusto. Hindi imposibleng mahulog siya rito. Napakadesenteng babae ni Syra at mula pa sa magandang pamilya. Tuluyang tumulo ang luha sa aking mga mata. Ganito pala kasakit. Ganito pala kapag ipapamukha na wala lang talaga ako. Kahit alam ko naman yun sa simula pa lang, masakit pa rin talaga.
Iha, bakit ka lumuluha? Napasinghap ako sa nagtanong dahil kilala ko to. Biglang umurong ang luha ko nang makita na ina to ni Ramzel. Nadaanan yata ako kasi papatungo siya sa stage. Po? Nanlaki ang kanyang mga mata. Wait, you're familiar? Bago pa siya makapagdagdag pa, nagsalita na ako. Masaya lang po ako para sa kaibigan kong si Syra. Yun ang palusot ko, kahit hindi ko naman kaibigan, ang fiancé ni Ramzel. Agad akong napatingin sa entablado para panoorin sila. Ngunit natigilan lang ako nang makita ko ni Ramzel. Mariin ang kanyang tingin sa akin na para bang hindi niya nagustuhan na nandito ako. Hindi na rin siya nakahawak sa kamay ni Syra. Parang hinihigop ang paghinga ko sa kanyang titig na nagpaatras sa akin. Aalis na po ako. Ani ko agad sa ginang na nakaharap at kinuhang bag ko. Pagdating sa amin, malamig na tingin ang ibinigay ni Papa sa akin. Ramdam ko ang galit niya nang tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko siya masisisi. Alam kong naging sakit ako sa ulo niya. Mabuti naman at natauhan ka na. Siguro naman hindi ka natatanggi pa sa tadhanang nakalaan sa'yo, Sylvia. Tama ng laro sa mga lalaki at magseryoso ka na. Kailangan ka ng negosyo namin ng mama mo. Ani Papa sa akin. Hindi ako nagsalita kahit nagpatuloy siya. Sa susunod na linggo, pupunta si Donald dito para makita ka. Sa araw din na yon, pag-uusapan ng negosasyon at ang petsa ng kasal. Matagal ka nang hinihintay ni Donald. Tama na ang 3 taon, Sylvia. Tinanggap kong lahat ng yun kasi nasaktan ako. Mas mabuti na rin to. Kung ikakasal si Ramzel, dapat ako rin para makalimutan ko na siya. Kung tuso siya, ganun din ako. Hindi na ako nagulat nang tumawag siya sa akin sa gabing yun. 30 missed calls ang meron bago ko nasagot. Hindi ako nagsalita. Nasaan ka? Bungad ni Ramzel. Sylvia. Umuwi na. Malamig kong sagot. Anong umuwi na? Wala ka sa kondo ah. Mariin niyang sambit. Umuwi na ako sa amin. Paglaro ko sa kanya. Nakita mo naman siguro ako, di ba? Dahil ikakasal ka na, tinitigil ko na rin ang meron sa ating dalawa. Hindi ako papayag na itago mo ako sa kondo mo bilang parausan mo habang may asawa ka na. I won't marry. Huwag mo na akong tawagan ulit. Sapat na siguro yung 3 taon kong serbisyo sa'yo. Sylvia! Napasaya rin naman siguro kita. Kahit papano, nagustuhan ko rin ang performance mo kaya... Shut the heck up! This is not... I'm just your fuck buddy, Ramzel. Hindi ko yun nakakalimutan. Kaya tapos na yun. Congratulations ha. Sana masaya ka sa married life mo. At ibinaba ko ng tawag pagkatapos. At halos hindi na huminga. Tumawag ulit siya ngunit hindi ko na siya sinagot. Inoff ko na nga kalaunan kasi naiirita na ako. Ayokong maging marupok. Gusto ko ring malaman ang halaga ko sa kanya. Na kahit papaano may puwang ako sa puso niya. Pero alam ko na wala. At iyon ang masakit. Kaya't nang magkita kami ni Donald at hiningi ang kamay ko para sa pagpapakasal, wala sa sariling pumayag ako. Para lang makawala sa sakit na aking nararamdaman. At para na rin masunod ang gusto ng pamilya ko. Ramzel's point of view. What's wrong with you, anak? Nakakahiya. Bakit mo naman iniwan si Syra sa gitna ng engagement mo? Sino hinahabol mo? Ang babaeng yun? Yun agad ang bungad ni Mama matapos kong umuwi sa bahay. Ilang araw matapos kong bumalik sa kondo ko para sana mahabol si Sylvia. Nakita ko siya sa engagement party na inihanda ng pamilya ko at naroroon siya. Para akong tinangayan ng paghinga nang makita ko siya roon. At ngayon, iniwan niya na ako. Hindi niya dapat yun makita kasi hindi naman yun mangyayari. Hindi ko pakakasalan si Syra. Pumayag lang ako sa gusto ng pamilya ko para hindi na nila pakialaman ang buhay ko. Pero hindi ko naman pakakasalan si Syra. Kumbaga, show lang yun. Pero hindi ko inakala na pupunta pala siya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Tama nga ako. May kausap kasi ako sa mismong engagement party ko eh. Nadatnan ko siyang umiiyak habang nakatanaw sa inyo. Ang sabi niya kaibigan siya ni Syra. Pero nung umalis, nagkagulo sa stage kasi iniwan mong dalaga para lumabas. Hindi ko siya sinagot kahit napasapo na lamang siya sa noo. Magagalit ang papa mo rito.
Malaking kawalan kapag aatras na sila kasi napahiya si Syra. Sana sinabi mo na lang na may girlfriend ka pala para hindi na sana yun nangyari. Para namang ganun lang kadali yun. Sa 3 taon naming pagsasama ni Sylvia, ni hindi ko siya maipakilala sa kanila dahil sa arrangement na meron kaming dalawa. At isa pa, hindi ko basta-bastang matanggihan ang gusto ni Papa. Kasi kapag naikasal ako sa inirereto nila sa akin, mapupunta sa akin ang kumpanya. Hindi na makontak si Sylvia. Matapos ko siyang makausap sa phone, hindi na ulit. Alam ko ang address niya. Malayo ang kanila mula rito. Isa itong probinsya. Alam ko rin ang estado ng buhay niya. Mayaman siya. At ang dahilan ng pagpadpad niya rito ay para iwasan ang pagpapakasal. Hindi niya sinabi sa akin yon pero alam ko. Kasi hindi naman ako magpapapasok sa buhay ko kung hindi ko pa sekretong kinakalkal ang buhay niya. Para lang pumasa sa akin. Ngayong nasa isip niya na ikakasal ako, magpapakasal na rin siya? Napamura na lamang ako sa aking isipan. Girlfriend mo ba yun, anak? Tanong muli ni Mama. Nilingon ko siya. Oo, girlfriend ko siya, Mama. Nanlaki ang kanyang mga mata. Alam ko naman na hindi ko siya girlfriend dahil sa lintik na kasunduan na yun. Pero girlfriend na siya sa isipan ko. Wala na siyang magagawa pa. Kaya galit ako na nakita niya yon kasi alam kong tatalikuran niya na ako. Galit na galit si Papa sa ginawa ko at binantaan at tanggalan ng karapatan sa kumpanya. Hindi ako natinag kasi mas iniisip ko pa si Sylvia, kaya't nagtungo na lang ako sa kanila. Nandyan po ba si Sylvia? Tanong ko sa security guard ng bahay nila. Kaano-ano ka niya? Kaibigan niya ako. Nagtiimbagang ako. Teka lang po May tinawagan siya sa telepono at ako naman. Hindi mapakaling naghintay. Kung wala lang akong respeto, kanina pa ako pumasok. Pero hindi. Nagtitimpi ako ngayon. Bumalik ang security guard sa akin. Pasensya na, sir. Wala pala rito sila Mama at ang pamilya niya. Nasaan? Nasa prenup po. Ikakasal na kasi si Ma'am Sylvia kay Sir Donald. Para akong naubusan ng dugo sa aking narinig. Naistatwa ako sa aking kinatatayuan at hindi maibuka ang aking bibig. Kung tungkol naman sa imbitasyon, baka sa susunod na araw pang release ng mga invitation cards. Kailan bang kanyang kasal? Tanong ko. Sa susunod na linggo na po. Unti-unting kumuyom ang aking kamao. Hindi ko akalain na ganito ang balik niya sa akin. Magpapakasal siya sa iba nang hindi man lang nililinaw ang nakita niya. Pero kasalanan ko rin naman. Bakit pa kasi ako pumayag sa engagement party na yun gayong hindi ko naman pakakasalan si Syra? For show lang sana yun para mapanatag ang pamilya ko. Pero ako pa yata itong dehado ngayon. Ako pa yata ang dudurugin ng todo ni Sylvia. That brat. Anong nangyayari sa'yo, Ramzel? Syra still wants to continue the engagement. Nakahinga kami ng maluwag noon kaya tigilan mo na yan at puntahan na siya. Ani Mama sa gilid ko. Hindi ko siya pinakinggan at naghahanda na sa aking pag-alis. Ngayong araw na ang kasal ni Sylvia at pipigilan ko yun. Hindi ko tanggap na siya pa ang totohanang magpapakasal. Nakikinig ka ba, Ramsel? Dumating ang isa naming kasambahay. Sir, narito na pong maleta nyo. Ilagay mo sa trunk. Nalaglag ang panga ni Mama. Anong ibig sabihin yan? Bakit may maleta? Saan ka ba pupunta? Napahawak siya sa braso ko. Malamig ko siyang tiningnan. Aalis ako. Kailangan kong mapigilan ang kasal ni Sylvia. Pagsasabi ko ng totoo. Napasinghap siya. Ikakasal siya? Bakit? Hindi ko siya sinagot at nagsimula na sa paglalakad palabas. Sumunod si Mama sa akin. Kung may girlfriend ka naman pala, bakit hindi mo pinakikilala sa amin? Mula ba sa magandang pamilya yan? Nairita ako. Huwag mo nang tanungin, Mama. At bakit hindi? Para mapag-usapan, hindi yung ganito. Ano, tatalikuran mo kami para sa babaeng yan? May dala ka pang maleta. Binuksan ko ng sasakyan sa labas at nilingon si Mama na naiiyak na. Ayokong makasal si Sylvia. Gusto kong maayos ang misunderstanding na ito, Mama. Hindi ko sasayangin ang 3 taong pagsasama namin. Anak! Raya, hayaan mo siya. Parehas kaming napatingin kay Papa na nasa 2nd floor terrace ng bahay namin. Malamig siyang nakatingin sa akin. Umigting ang aking panga
at tuluyan ang pumasok sa loob ng sasakyan. Mahigpit kong hinawakan ng manibela habang mabilis na umaandar ang sasakyan ko palabas ng gate. Rinig ko pang mahinang pagtawag ni Mama sa likuran ko. Pero hindi na ako lumingon. Iisa lang nasa isip ko ngayon, si Sylvia. Hindi pwedeng mangyari ang kasal na yon. Pinindot ko ang accelerator at lalo pang bumilis ang takbo ng sasakyan. Sunod-sunod na naglalaho ang mga bahay at puno sa gilid ng kalsada, habang tinatahak ko ang highway papunta sa venue ng kasal. Paminsan-minsan ay napapatingin ako sa relo sa dashboard. Late na ako. Napamura ako ng mahina habang hinahabol ng tingin ang mahabang kalsada sa unahan ko. Damn it. Masinigpitan ko ang hawak sa manibela. Hindi ko pwedeng hayaang matapos ang seremonya nang wala ako. Kung mas bibilisan ko pang takbo, baka maabutan ko pa sila bago magsimula ang kasal. Napalingon ako sandali sa side mirror nang may sasakyang mabilis na sumusunod sa likuran ko. Ilang segundo lang yun, ngunit ibinalik ko ang tingin ko sa kalsada. Napansin kong may paparating na malaking truck mula sa kabilang lane. Masyado itong mabilis. Malakas itong bumusina. Napakunot ang noo ko at bahagyang kinabig ang manibela para magbigay ng espasyo. Ngunit sa mismong sandaling yun, ay may isang sedan na biglang sumulpot mula sa kanan, galing sa isang intersection na hindi ko agad napansin. Nanlaki ang mga mata ko. Shit! Mabilis kong inapakan ng preno ngunit huli na ang lahat. Sumalpok ang harapang bahagi ng sasakyan ko sa tagiliran ng sedan na kapapasok lang sa kalsada. Malakas ang tunog ng nagbangga ang bakal. At agad akong napasubsob sa manibela dahil sa lakas ng impact. Hindi doon natapos yun. Dahil sa bilis ng takbo ko, naitulak ng sasakyan ko ang sedan habang parehong nag-iingay ang mga gulong na kumakaskas sa kalsada. Nawalan ako ng kontrol sa manibela. Bigla ko itong kinabig pakaliwa. Ramdam ko ang pag-angat ng isang bahagi ng sasakyan ko bago ito nagsimulang umikot sa gitna ng kalsada. Tumama ang likuran ng sasakyan ko sa konkretong barrier sa gilid ng kalsada. Dahil sa lakas ng bangga, marahas na umusad pasulong ang katawan ko at tumama ang noo ko sa manibela. Napasinghap ako. Biglang umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan ang tunog ng nababasag na salamin. May ilang piraso ng bubog na tumalsik sa harapan ko. Unti-unting huminto ang pag-ikot ng sasakyan hanggang sa tuluyan itong tumigil sa gitna ng kalsada. Tahimik. Tanging ang mahinang usok mula sa harap ng sasakyan at ang mabigat kong paghingang naririnig ko. Nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. May mainit na likid ang dumadaloy mula sa gilid ng noo ko pababa sa aking pisngi. Malabo na ang paningin ko. Sinubukan kong igalaw ang katawan ko ngunit parang mabigat ang lahat. Sa gitna ng pagkahilo, isang mukha lang ang malinaw na pumapasok sa isip ko. Si Sylvia. Fuck. Baka maikasal na siya sa iba. Sylvia. Mahina akong nabigkas ang pangalan niya. Hindi ko man lang siya naabutan. Unti-unting bumigat ang aking mga talukap hanggang sa tuluyan ng lumamon ang kadiliman sa aking paningin. Sylvia's point of view. Sobrang bigat ng aking dibdib ngayong nasa harapan na ako ng altar. Habang nagsaseremonyang pare, lumilipad ang isipan ko. Ako ang nagdala sa sariling sitwasyon ko rito pero umaasa ako. Umaasa ako na kahit papano, may halaga ako sa puso ni Ramsel para puntahan ako rito at tigilan ng kasal ko. Pero talagang ako lang ang nagmahal sa aming dalawa. Ako lang. Napayuko ako para tigilan ng luhang nagbabadyang tumulo. Unti-unting natapos ang seremonya ng pari at muling bumalot ang katahimikan sa buong simbahan. Donald, tinatanggap mo ba si Sylvia bilang iyong magiging kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kayo'y paghiwalayin ng kamatayan? Halos hindi ako humihinga sa tanong ng pare. Nakatingin lang sa akin ng lalaki. Alam niya naman na ayaw kong ikasal pero wala akong magagawa. Obligasyon ko ito bilang nag-iisang anak ng mga magulang ko. Humigpit ang hawak niya sa aking kamay. Opo, tinatanggap ko. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Wala na talaga. Napatingin sa akin ng pare. Sylvia, tinatanggap mo ba si Donald bilang iyong magiging asawa? Mamahalin mo ba siya at igagalang sa hirap man o ginhawa? Hanggang sa huli ninyong buhay? Napatingin muli ako sa pintuan ng simbahan. Napalunok ako.
wala na talaga. Ayos lang siguro sa kanya na ikakasal na ako kasi hindi man lang siya pumunta rito. Mahina akong napahinga bago ko itinaas ang tingin ko sa pare. Opo, tinatanggap ko po. Naramdaman kong tila may tuluyang bumagsak sa loob ng dibdib ko matapos kong sabihin yon. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, dinedeklara ko kayong mag-asawa. You may now kiss the bride. Namutla ako nang iangat ni Donald ang aking mukha. Napakabuti ng lalaking to. Gwapo rin at responsable. Pero kahit na anong ikinabait at ikinagwapo niya, hindi talaga naaapektuhan ang puso ko. Ibang hinahanap at wala siya rito sa harapan ko. Nagkatinginan kami ni Donald. Kahit hindi ko sabihin, alam niya. Hindi siya manhead. Alam kong mahirap din to sa kanya. Ayaw din naman siguro niyang ikasal sa babaeng halos lumuluha na. Pero pareho kaming walang magagawa. Pumikit ako nang inilapit niya ang kanyang sarili sa akin. Akala ko hahalikan niya ako sa labi. Pero napasinghap ako't naimulat ang aking mga mata nang dumapo ang kanyang labi sa gilid lamang ng labi ko. Lito ko siyang tiningnan. I'm sorry. Bulong niya. Doon tuluyang lumabo ang aking paningin dahil sa luha na namumuo. Tipid niya akong initian at pinalis ang luha sa aking mga mata. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Huwag ka nang umiyak. Alam kong ayaw mo sa kasal na ito pero pwede naman nating subukan, di ba? Pangako, hindi kita pababayaan. At tuluyan na kaming humarap sa mga bisita sa simbahan bilang bagong kasal. Hindi na ako nakibalita matapos kong maitali kay Donald. Isang araw lang matapos ang kasal, lumipad agad kami sa ibang bansa para doon ipagdiwang ang pagiging newlyweds namin. Pero ang totoo, magkaiba kami ng kwarto at para lang kaming magkaibigan. Hindi ko inaasahan to sa kanya. Akala ko magiging miserable ang buhay ko sa kanya pero hindi. At ang isang revelasyon pa ang matapang na isiniwalat sa akin na nagpayanig ng aking mundo. Bakla ako, Sylvia. Nalaglag ang aking panga. Ha? Kaya wala kang dapat ikabahala sa akin kasi hindi ako nagkakagusto sa babae. Hindi ako nakapagsalita. Umagang-umaga at nasa gitna kami ng aming agahan nang isiniwalat niya yun sa akin. Isang linggo pa lamang kami rito sa Canada at hindi na ako nakibalita sa Pilipinas. Maski sa pamilya ko, hindi na. Wala na rin naman silang pakialam sa akin. Ang mahalaga sa kanila, ang maisalba't mapalago ang kumpanya. Kaya ngayong naikasal na ako, wala na ako sa kanila. Don't worry, maghintay lang tayo ng ilang taon at maghihiwalay na tayo. Wala na rin namang saysay whether a relationship will last long or fail. Ang pamilya ko ay investors na ng negosyo ng pamilya mo. And that's all that matters. Napatayo ako sa huli niyang sinabi nang makaramdam ako ng pagduduwal. Gumawa pa nga ng ingay ang aking upuan dahil sa pagtayo ko. Kaya't bahagya itong nausog. Dumiretso na ako sa banyo at agad sumuka sa lababo. Malapit lamang sa pinto nito. Suka ako ng suka na para bang lumabas lahat ng kinain ko mula pa noong nakaraang araw. Bakit ka nasusuka? Diring-diri ka ba dahil sa sinabi kong bakla ako? Umayos ako ng tayo at nag-angat ng tingin sa salamin pagkatapos. Nangingilid ang luha sa aking mga mata dahil sa pagsuka ko't hinihingal pa ako. Hindi. Sinubukan kong maghilamos kahit namumutla ako. Don't tell me, you're pregnant? Tumigil sa pag-ikot ang mundo ko sa kanyang tanong at napasinghap. Naalala ko na hindi pa pala ako dinadatnan. Hindi ko na naisip yun dahil sa sunod-sunod na problema na dumating sa buhay ko. Hindi naman siguro. Kung buntis ka, well that's great. Hindi na maiisip ng pamilya ko na bakla ako dahil magkakaanak tayo, Sylvia. Pananagutan kita, kahit hindi ako ang ama ng batang yan. Nakumpirma ko nga na buntis ako nang nagpa-check up kami ni Donald. Sobra akong natuliro sa kumpirmasyon na yon. Dahil nagbunga rin ang mga nangyari sa amin ni Ramsel. Pero mabuti na rin nakasal na ako at maaaring siya rin ay kasal na. Kasi nasa usapan namin noong nagkasundo kami na bawal akong mabuntis.
Pero dahil nakaligtaan kong uminom ng pills gaya ng madalas niyang pinapaalala, nabuntis ako. Kaya siguro kung alam niya, baka hindi niya magustuhan to at itaboy pa ako. Maraming nangyari sa buhay ko sa loob ng ilang taon. Kahit papano naging payapa naman ito, kasama si Donald at ang anak ko na si Raven. 2 years lang ang naging kasal namin ni Donald bago namin naisipang magpa-annul. Inacknowledge pa rin naman yun ng pamilya namin nang malaman nila. At hanggang ngayon, naghihintay pa rin kami ng hatol. Donald is a good father to Raven. Kahit naghiwalay na kami, hindi niya naman ako pinalaya sa bahay. And we stayed friends. Para na nga kaming mag-best friend. May boyfriend na rin si Donald na Canadian na siyang kasama namin sa galaan paminsan-minsan dito sa bansa. I never thought na ganito kagaan ang buhay ko magmula nang isinilang ko si Raven. 5 taon na siya at ang talino na sa murang edad. 3 taon nang nakalipas mula nang napagdesisyonan namin ni Donald ang maghiwalay. Pero inaasahan ko na matatagalan bago mawala ang bisa. Kasi sa Pilipinas kami ikinasal. Wala na rin akong balita patungkol kay Ramsel. At hindi na rin nakibalita. Mula nang nagpunta ako rito sa Canada, pinutol ko na ang koneksyon ko sa Pilipinas para makamove on ng tuluyan. Ayoko na nga rin sanang bumalik kasi masaya na ako rito kasamang anak ko. Pero kahit na anong iwas ko, alam kong kailangan ko pa rin bumalik. Mommy, until when we're going to stay in the Philippines? Tanong ni Raven nang kararating lang namin ng NAIA Airport. Until your lola recovers. Simpleng sagot ko at agad nang sumakay sa kotseng nakahanda para sa amin. Naibalita kasi ni Donald sa akin na naospital ang aking ina dahil nagkaroon to ng cancer. Ilang buwan na palang nakalipas mula nang magkaroon to ng ganong sakit. Pero bago pa lang sinabi ni Donald sa akin kaya't napauwi ako. Is my papa here too? Napatingin ako kay Raven. Kita ko sa mga mata niya na umaasa sa kanyang tanong. He's waiting for my answer. Alam niya na hindi niya tunay na ama si Donald. Alam niya rin na nasa Pilipinas ang tunay niyang ama. Pero hindi ko alam kung paano ko yun sasagutin. Lalo na, hindi na ako nakibalita pa. Maybe Raven. Dumiretso kami sa probinsya kung saan ang bahay namin. Sinalubong agad kami ng kasambahay at ni Papa na masayang masaya nang makitang apo niya. Raven! Lolo! Napangiti ako nang niyakap nilang isa't isa. Kahit papano, naging mabuti na ang relasyon namin ng aking pamilya. Alam rin nila na hindi si Donald ang ama ng anak ko. Nung una nagalit sila at nagtanong kung sinong ama. Pero kalaunan, natanggap na nila ito at hindi na inusisa pa ang tungkol sa nakaraan ko. Ako nang bahala sa apo ko, Sylvia. Bisitahin mong mama mo. Miss na miss ka na niya. Bumiyahe ako ng ilang oras patungo sa ospital kung saan namamalagi si mama. Nagdala ako ng bulaklak at masustansyang pagkain. Pagdating ko sa ospital, nakaramdam ako ng bigat sa aking puso. Hindi ko alam kung bakit pero basta-basta ko na lamang itong naramdaman. Iha? Sa gitna ng paglalakad ko para hanapin ang room number ni mama, may tumawag sa akin kaya't huminto ako para lingunin to. Paglingon ko, mahina akong napasinghap nang makitang isang pamilyar na muka. Ang ina ni Ramsel. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Anong ginagawa mo rito? Nagulat ako nang bigla siyang naging agresibo. Napangiwi ako nang hawakan niya ang braso ko. Nandito ka para sa anak ko? Kumunot ang noo ko. Ha? Ang kapal na mukha mo kung ganun. You did this to him. Tapos ngayon ka lang bibisita matapos mong saktan ng anak ko at magpakasal ka sa iba? Litong-lito ako. Ano hong sinasabi niyo? Huwag kang magmaang-maangan. Because of you natigil ang mundo ni Ramsel. You did this to him. Ikaw, masaya ka. Pero ang anak ko 5 taon nang hindi nagigising. Iyak niya sa harapan ko. Nalaglagan pang ako sa aking narinig. He tried to stop your wedding. Pero hindi siya nakaabot dahil na-aksidente siya sa daan. Sobra siyang napuruhan at nakumatos. Wala na ako ibang magawa kung hindi ang sisihin ka. Para akong sinaksak sa puso ng paulit-ulit dahil sa aking nalaman. Komatos si Ramsel.
And he tried to stop the wedding? At 5 taon na mula nang makomatos siya. Nanganak na ako, nakipaghiwalay, lahat-lahat. Ang buhay ko'y umaandar pero ang sa kanya, 5 taon nang nakahinto. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Biglaan ang impormasyon na ito at hindi ako makapaniwala. Ang akala ko, ikinasal na si Ramzen kay Syra. Pero ano itong nalaman ko? At habang buhay kitang sisisihin kapag hindi na siya ulit gigising. Dagdag pa niya. Ramdam ko ang galit niya pero bakit sinisisi niya ako? Marahil ay aksidente ang nangyari kay Ramzel. Pero hindi ko naman hawak ang buhay niya. At kapag gigising siya, hindi kita tatanggapin. Hindi naman po ako nandito para kay Ramzel. Ngayon ko lang nalaman ang sitwasyon niya. Wala akong alam. Ani ko nang sa wakas ay nakapagsalita na ako. Nandito po ako para sa mama ko. Na-hospital po siya eh. May cancer. Namilog ang mga mata niya. Parang biglang nahiya sa mga pinagsasabi niya sa akin. At kasal na ako. May anak na rin. Kaya't imposible po yung sinasabi niyo. Anikot na palunok. May anak ka na? Tumango ako. Opo. Kaya't huwag ka pong mag-alala. Hindi po mangyayari yang nasa isip mo. Libre niyo po akong sisihin sa lahat. Kahit murahin niyo nga ako ng todo eh. Ayos lang po. Hindi ko naman ginustong nangyari kay Ramzel. At ipinagdarasal ko na magising na siya. Para makasama niya na ulit ang anak ninyo. Excuse me po. Nang hindi ko na makayanan, tumalikod na ako sa kanya na nagbabadya ng luha. Wala akong alam. Ang akala ko masaya na si Ramzel. May asawa na siya. Baka nga may anak pa. Hindi ako nakibalita kahit wala akong alam. Dumiretso ko sa kwarto ni mama kahit sobrang bigat ng nararamdaman ko. Dala kong konsensya kahit hindi naman dapat. Akala ko hindi pipigilan ni Ramzel ang kasal ko. Pero balak niya pala. Pero hindi lang nagawa kasi na-aksidente siya. Anak. Natauhan ako nang magsalita si mama. Agad akong lumapit sa kanya para halikan siya sa pisngi. Kamusta ka na? Umuwi ka. Masaya niyang sabi. Opo, pero hindi kami magtatagal ni Raven dito. Ani ko kahit ang sabi ko sa anak ko, nasa na lang kami uuwi kapag maayos na ang lola niya. Sa nalaman ko ngayon, parang hindi ko kayang magtagal. Baka mabaliw na nga ako rito eh. Kaya't mas mabuti sigurong saglit na lang kami. Alam kong may tampo ka pa rin sa amin, anak. Ikinasal ka sa taong hindi mo naman gusto. Obligasyon ko yan, mama. Pagputol ko sa kanya. Dahil ayoko nang marinig ang mga pagsisisi sa kanila ni Papa sa naging desisyon nila. Huwag na po nating isipin pang nakaraan. 1 oras lang ako sa kwarto ni Mama at lumabas na nang bumalik ang nagbabantay sa kanya. Durog na durog ang puso ko. Kung totoo man ang lahat ng to, sana magising na siya at magpatuloy sa buhay na meron siya. Ang haba ng 5 taon. Nasa hallway na ako ng ospital nang mabangga ako ng tumatakbong mga doktor at nurses. Kumunot ang noo ko nang pumasok sila sa isang kwarto kung saan nadatnan ko sa labas ang ina ni Ramzel kanina. Anong nangyayari? Hindi ko maiwasang makitanong sa isang nurse na papatungo rin doon. Gising na po ang comatose naming pasyente. Nanlaki ang aking mga mata at sinundan ng kanyang kilos na patakbong sumunod sa kasamahan niya. Papasok sa kwarto na iyon. Gising na siya. Mabuti naman. Kailangan ko na umalis kasi kung magtatagal pa ako rito, baka kakainin lang ako ng matinding konsensya. Ramzel's point of view. Tamlay ang aking tingin habang pinalilibutan ako ng mga nurses at doktor. Nandito ako ngayon sa hospital bed. Nakahiga. Hindi maigalaw ang katawan at kunot na kunot ang noo. Sa gilid ko, umiiyak si mama na para bang galing ako sa pagkamatay at himalang nabuhay. Napakaganda ng panaginip ko at ayoko nang magising pa. Sa panaginip ko kasama ko si Sylvie at marami kaming anak. Lintik na pagising ko, nasa ospital na pala ako. Kahit nakahiga ako, ang tingin ko ay nasa nakabukas sa pinto. Marami silang tanong sa akin na hindi ko sinasagot kasi nakatingin lang ako sa pinto na yun.
Kasi may dumaan na pamilyar sa akin sa hallway. Naka-side view ang pagdaan niya sa paningin ko. Pero kilalang kilala ko yun. Sylvia! Nagulat ang lahat sa pagsasalita ko. Gusto kong bumangon at habulin siya. Pero hindi tumutulong ang katawan ko para mangyari yun. Napahagulgol na lang si Mama. Kaya't napabaling ako sa kanya. At talagang siya pa talaga ang unang binanggit mo. Kalimutan mo na siya, anak. Kasal na siya. At may anak na. Nakomatos ka dahil sinubukan mong pigilan ang kasal niya. Ani Mama habang umiiyak. Umawang ang aking labi sa nalaman. At matagal na yun, anak. 5 taon nang nakakalipas. Hindi ako nakagalaw sa aking hinihigaan. 5 taon? What the? So 5 taon akong nakahiga habang si Sylvia may asawa't anak na? Ito na bang karma ko? Hindi ko matatanggap to. Nakakulong na rin ang nakabangga sa'yo. Gusto kong makita si Sylvia. Malamig kong sabi. Ha? Bakit mo gagawin yun, anak? Magpapagaling ka at may asawa na siya. Wala akong pakialam. Sana natuluyan na lang pala ako kung ganito ang bubungad sa akin pagising ko. 5 taon? Ang tagal nun. Nagpatuloy ang paggaling ko sa ospital. May therapist ako para makalakad ako ulit. Kailangan kong gawin to para makita ko si Sylvia. Nalaman ko mula kay Mama, nakauuwi lang ng Pilipinas kasamang anak para bisitahin ang ina nitong lumalaban sa sakit na kanser. Pareho kami ng ospital kaya't nakausap ni Mama. Ayon sa kanya, ngayon lang nalaman ni Sylvia ang tungkol sa pagkakomatos ko. At iginit niya rin sa akin na hindi na dapat akong naghahabol dahil kasal na yun. Paki ko ba kung kasal na siya? Gusto ko lang siyang silipin kaya't nagsusumikap ako rito. Wala na akong panahon para magalit pa sa kanya. Kasi ako naman ang may kasalanan kung bakit siya nagpakasal. Kahit luluhod ako sa harapan niya, mapatawad niya lang ako. At kahit maging kabit niya, tatanggapin ko. Nababaliw na yata ako. Mahigit 1 buwan din bago ako tuluyang naging maayos. At tuluyan ang nakalabas ng ospital. Masayang-masayang pamilya ko, lalo na si Papa na tumanda na ang muka. Welcome back, anak. Hindi lang si Papang naroroon sa bahay para salubungin ako. Pati na rin ang ibang kaanak ko at si Syra. Natigilan ako nang makita siya. Ngumiti siya sa akin. Anong ibig sabihin nito? Napatingin ako kay Mama. Nataranta siya sa pagtingin. Syra's here because she's our friend. Kasal na siya, anak. At may anak na rin kahit wala kang dapat ikabahala. Paliwanag agad ni Mama. Napatingin muli ako kay Syra nang ngumiti lang sa akin. Mabuti naman. Baka mabulabog na naman ang diskarte ko kay Sylvia. Ayoko nang magkamali. 5 taon akong hindi nagising kahit panigurado kong pagbibigyan na ako ng pamilya ko ngayon. Gusto kong magtrabaho. Ani ko agad. Ngumiti si Mama. Your father will now step down from his position. Ngayong gising ka na. Ikaw na ang papalit sa kanya, anak. Umangat ang sulok ng labi ko. Good. May magandang resulta rin naman palang pagkatulog ko ng 5 taon. Napakadali lamang sa akin na makuhang lahat ng walang tinatapakang tao. Humanda ka, Sylvia. Guguluhin ko yung buhay mo at wala kang magagawa kung hindi gumapang pabalik sa akin. Sylvia's point of view. Hindi pa rin pala talaga ako uuwi. Mukhang matatagalan pa ako sa Pilipinas dahil ako ang inatasan ni Papa na palitan si Mama sa kanyang posisyon habang lumalaban siya sa kanyang sakit. Dinala ko si Raven sa kumpanya at lahat ng empleyadong nadadaanan namin nakukyutan sa kanya. Masaya namang kumakaway ang anak ko na para bang tatakbo siyang kandidato sa eleksyon. Dito po ang opisina ng iyong ina, Miss Sylvia. Ani ng babaeng sekretarya ni Mama nang buksan niyang pinto. Salamat. Pagpasok ko sa loob, napatingin ako sa paligid. Malawak ang opisina niya. Nataranta nga ako nang naunang tumakbo ang aking anak. Raven, careful! Hindi naman ako mangmang sa ganito. Habang nasa Canada ako, nag-aaral ako ng business kaya't kaya ko ito. Kauupo ko pa lang sa swivel chair habang ang anak ko ay nanood agad ng cartoon sa malaking TV screen. Nang pumasok ang sekretary ko na may dalang malaking bouquet ng bulaklak. Rosas to na kulay pula at kulay itim naman ang nakapulupot dito na papel. Ma'am,
May nagpapadala po para sa inyo. Umawang ang aking labi at hinayaang ilapag ito sa desk ko. Kanino galing? Binasa ng babae ang note. From Ramsel po ang nakalagay, ma'am. Napasinghap ako't hindi agad nakagalaw sa aking kinaupuan. Ha? Ramsel? Iniwan na ako ng sekretarya ko habang ako'y nakatitig pa rin sa bulaklak na galing kay Ramsel. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Bakit niya ako pinadalhan ng bulaklak? Isang buwan mahigit na mula nang magising siya. Dapat nga galit siya sa akin pero ano to? Anong ibig sabihin nito? Kinuha ko ang bulaklak at naghanap ng card. Baka sakaling may numerong nakalagay pero wala. Hindi lang isang beses akong nakatanggap. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap muli ako. Araw-araw na yun na kahit nagtatrabaho ako, nadidistract ako kasi naiisip ko lagi si Ramsel. Alam niyang may asawa ko kaya't bakit niya ito ginagawa. Hindi niya naman siguro alam na nagpaanal kami ni Donald, diba? Kasi kami lang naman ang nakakaalam. Nang hindi ko na nakayanan, tinawagan ko na siya gamit ang numero sa mga ipinadala niyang bulaklak. Halos hindi ako makahinga nang hintayin na sagutin niya ang tawag ko. Gusto kong tigilan niya na ito at baka magkagulo na naman. Gusto kong buuin niya ang buhay niya kasi 5 taon siyang pinagkaitan noon. Nang sinagot niya ang tawag, nabunutan ako ng tinik. Pero naglakas loob akong magsalita. Hello, is this Mr. Ramsel? Yeah. Nanindig ang aking balahibo nang marinig sa unang pagkakataon ang boses niya. Gusto kong maiyak pero pinigilan ko ang sarili ko. This is Sylvia at gusto kong tigilan mo na itong pagpapadala ng bulaklak mo sa opisina ko. Hindi mo ba nagustuhan ang mga bulaklak? No, hindi yan ang ibig kong sabihin. May asawa na ako, Ramsel. Please. So what kung may asawa ka na, Sylvia? Anong paki ko sa asawa mo? Guguluhin kita hanggang sa bumigay ka sa akin. Hindi pa ako nakakaahon sa'yo. At hindi na ako makakaahon kaya't wala akong paki sa asawa mo. Guguluhin kita hanggat gusto ko kasi mahal kita. Napasinghap ako sa huling sinabi niya. Mahal niya ako? Lintik na pagmamahal to, Sylvia. Nakatulog na ako ng 5 taon kaya't hindi ko sasayangin to. Ibinaba ko ang tawag nang hindi ko makayanan. Hindi na nawawala ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Halos manghina ako sa aking kinauupuan. Mommy, are you okay? Natauhan ako nang marinig ko ang aking anak na kamukhang-kamukha ni Ramsel. Inosente siyang nakatingin sa akin habang kumakain sa kanyang paboritong strawberry-flavored ice cream. I'm okay, Raven. Don't worry about mommy. Hindi pa rin ako nakarecover sa narinig ko mula kay Ramsel. Mahal niya raw ako samantalang ako, iniisip na hindi niya ako mahal, na hanggang katawan lang talaga. Hindi nakinig si Ramsel sa gusto kong mangyari. Patuloy pa rin ang pag-deliver niya ng bulaklak. Ngunit may dagdag pa itong pagkain na pati ang anak ko na araw-araw na nakatambay sa opisina, nakakain na rin. Ma'am, magsisimula na po ang meeting. Anang sekretarya ko sa gitna ng pagpirma ko sa mga ipinasang papeles sa akin. Tumayo ako't lumapit kay Raven na busy sa paglalaro ng Roblox sa kanyang iPad. Raven? Nag-angat siya ng tingin sa akin. Nag-squat ako sa harapan niya at hinawakan siya sa balikat. Mommy will attend a meeting. I'll be back after an hour. Stay here, okay? And wait for me. Okay, Mommy. Hinalikan ko siya sa pisngi bago lumabas ng opisina ng may kabaman sa dibdib. Pero kaya ko ito dahil pinasok ko ito. Ramsel's point of view. Nakarating na ako ngayon sa kumpanya ng pamilya ni Sylvia. Matapos ang ilang linggong pangungulit ko sa kanya, napigtas na ang aking pasensya. Ang dami kong kinalkal sa madaling panahon para lang makatch up ang 5 taon na wala ako sa buhay niya. Alam ko na pagkatapos ng kasal, lumipad agad ng ibang bansa ito at doon nanirahan at nabuntis. Umuwi siya rito para sa nanay niyang masakit. Anak, may anak na siya. Huwag mo na sanang guluhin pa. Parang background music lang si mama sa pandinig ko dahil hindi ko pinagtutuunan ng pansin ang kanyang mga sinasabi. At dahil nakapagpa-appointment ako, nakapasok ako. Pagdating namin sa labas ng opisina ni Sylvia, sinalubong kami ng sekretarya niya. Kayo po ba si Mr. Carter? Hindi ko po nasabi kay Miss Sylvia na ngayon ang punta niyo. She's currently attending a meeting. It's okay, I can wait. Ani ko.
Anak! Napahawak na si Mama sa aking balikat. Don't tell me what to do, Mother. If you don't like what you're witnessing, hindi ka na sana sumama pa. Napasinghap siya sa sinabi ko at hindi na muling nagsalita. Pumasok na kami sa opisina ni Sylvia para maghintay. Pasensya na agad, sir, if makalat. Dito rin kasi naghihintay ang anak ni Miss Sylvia. Naintriga ako ron. Alam ko na may anak siya ngunit hindi ko pa nakikita. Napatingin ako sa paligid at may nakita nga akong bag na pambata. Umupo ako sa kabilang sofa habang si Mama napatingin sa paligid ng opisina. Who are you? Natigilan kami pareho ni Mama sa tanong na yon na may American accent. Dumapo ang mata namin sa batang lalaki na kalalabas lang ng banyo at inosente ang tingin sa amin. Narinig ko ang pagsinghap ni Mama sa gilid ko at ako, hindi na mawala ang tingin ko sa bata. Are you waiting for Mommy? She's busy right now. Umupo pabalik ang bata sa pwesto niya at kinuha ang iPad para makapaglaro. Anak ng, bakit kamukha ko to? Bumilis na ang tibok ng puso ko at parang kailangan ko pa ng dagdag na impormasyon. Anak, he looks exactly like you. Ani Mama na napatakip pa sa kanyang bibig. What's your name? And how old are you? Lakas loob kong tanong. Mommy said I shouldn't talk to strangers. Kumirot ang puso ko ngunit nilakasan kong muli ang loob ko. But I'm not a stranger. I'm your mom's friend. Gusto kong umiwi sa sariling sinabi ko. Oh, my mom has a friend? Well, if you say so. I'm Raven and I'm 5 years old. Do you have a dad? Tanong ko dahil mukhang madaldal ang batang to. Mukhang sasagot sa lahat ng itatanong basta't alam niya. Yes, I have. I call him Uncle Donald cause he's a gay and he's not my real dad. He married my mom and they're now separated. Uncle Donald has a boyfriend in Canada and I love them. Umigting ang aking panga. Then, where is your real dad? I don't know. Mommy said he's in the Philippines. Do you want to see him? I hope so I can punch him in the face for leaving my mommy alone. Natawa ko ngunit yung luha ko, nagbabadya na. Magpapasuntok ako sa batang to basta tanggapin niya lang ang paliwanag ko. Hindi ko iniwan ng mommy niya. Misunderstanding ang lahat at umabot pa ng 5 taon. Sylvia, hindi ka na makakawala. Pinatulog pa ako ng 5 taon. Tataguin mo pa yata ang anak ko. Hindi ko matatanggap to. Hinintay kong bumalik si Sylvia rito. Naglalaro kami ng anak niya. Hindi. Anak namin to. Panigurado. Hindi kailangan ng DNA test. Nasa gitna kami ng kasiyahan ni Raven nang bumukas ang pinto ng opisina at umalingaw-ngaw agad ang boses ni Sylvia. We can have another meeting, Mr. Chair. Pero not now. I have so many things to do. I don't have time to discuss such personal meeting with you. Rinig kong wika ni Sylvia. Hindi pa yata kami napansin kasi dumiretso siya sa desk niya. Seryoso ang kanyang mukha sa kausap sa kanyang phone. Sumunod sa kanyang sekretarya niya. Ngayon ko lang napagtanto ang agwat namin. Hindi sa estado ng buhay, kung hindi sa agwat ng panahon. Dahil naranasan niya ang 5 taon na yon habang wala ako. Ako, siya lang ang nasa panaginip ko habang nakakomatos ako ng 5 taon. Ako ang tunay na hindi nakausad sa aming dalawa. Mas lalo siyang gumanda. Parang hindi nanganak. Kaya sana maintindihan ng pamilya ko kung bakit hindi ako nakausad. Kasi bagong gising ako mula sa mahabang tulog. At ang huling realidad ko bago pinatay ang ilaw, hinahabol ko siya para pigilan ang kasal niya. I failed, but not now. Miss Sylvia, may bisita ka po. Siya po yung huling nagpa-appointment na hindi ko nasabi sa'yo. Oh really? I'm sorry, may meeting pa kasi ako. Natigil siya sa pagsasalita nang makita ko. Namilog ang kanyang mga mata at hindi makapagsalita. Nilagay ko sa bulsa ang kamay ko at umayos ng tayo. Sylvia. Ramsel. Nandito ako para bisitahin ka. Pero sinorpresa mo ako ngayong araw. May anak tayo, hindi ba? Nataranta siya dahil marami kami sa loob. Wala akong halos alam sa'yo sa loob ng 5 taon dahil nakatulog ako. Kasama ka sa panaginip ko. Ngayong gising na ako, gusto kong sabihin sa iyong nararamdaman ko ngayon mismo. Mahal kita at wala akong pakialam kahit may asawa ka pa. Huwag ka lang magsinungaling sa akin. Anak ko siya, hindi ba?
Napatingin siya sa mama ko kahit iritado kong binalingan si mama. Ma, lumabas ka muna. Hindi kami makakapag-usap ng maayos. Oo, sige. Nagmamadaling umalis si mama. Ganon din ang sekretarya niya. Nang kami na lang, tuluyan ko nang sinarado ang distansya naming dalawa. Ramdam ko ang panginginig niya. Mahal kita at nandito ako para ipaliwanag sa iyo ang nakita mo noon. Tinulak niya ako palayo pero hinawakan ko ang kanyang kamay. Matagal na yun, Ramsel. Parang kahapon lang yun sa akin. Ang nakita mo hindi totoo yun. Wala naman akong balak na pakasalan si Zaira. Wala pa akong magawa kasi pinakialaman na nila ang buhay ko. Ginawa ko yun para hindi na nila ako pakialaman. Para hindi ka nila magulo. Wala naman akong planong pakasalan si Zaira. Kasi ikaw ang mahal ko. Kahit alam kong bawal yun kasi may kasunduan tayo pero kaya kong baliin yun kasi nabaliw na ako sa'yo. Pero sinaktan mo pa rin ako. Kaya ka nagpakasal, di ba? Kaya ka umuwi. Hindi. Sinundo ako ni mama at wala na akong magawa. At saka masisisi mo ba ako? Ayokong maging kabit mo. Kaya tama lang na ikasal rin ako. Pero naghintay ako sa'yo na baka mahal mo rin ako at ayaw mo akong maikasal sa iba. Pero natapos na lang ang kasal eh. Hindi ka dumating. Kaya hindi na ako nakibalita pa sa'yo. Hindi ko naman alam na sinubukan mo pala. Na naaksidente ka at nakumatos. Pero it's all in the past now, Ramsel. You have to live your life. 5 taon ang nasayang mo. Pero hindi pa huling lahat. Tigilan mo na to dahil may asawa at anak na ako. Your son told me that you and your husband is separated now. And he is a gay. Napasinghap siya. Anak ko siya, hindi ba? Bago pa siya nakapagsalita, tumunog ang phone niya. Kahit mariin akong nakatingin sa kanya, sinagot niya pa rin ito at ni-loudspeak pa para makausap pa rin ako. Anak ko siya, Sylvia, right? Huwag na nating pahirapan pang isa't isa. Tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Ano ngayon kung anak mo siya? Kasalanan ko yun ket wala kang dapat akuin. Nakalimutan kong iminom ng pills ket nabuo. Responsibilidad ko yun ket wala kang pananagutan sa anak ko. Bumaba ang tingin niya sa phone niya. Donald, napatawag ka. Nakaramdam ako ng selos. Donald? Yan ang pangalan ng asawa niya, right? Narinig mo na bang balita? Napangiwi ako nang marinig ang matinis na boses ng asawa niya. Mukhang totoo nga ang sinasabi ng bata. Bakla nga. Ang alin, Donald? Sorry may kausap kasi ako eh. Alam ko yun, pero hindi na ito makapaghihintay eh. Natanggap ko ng balita mula sa Pilipinas na officially annulled na tayo, Sylvia. Pwede ko na pakasalan ng boyfriend ko at ikaw bumalik ka na sa daddy ni Raven. Humagikik pa ito sa kabilang linya. Nagkatinginan kami ni Sylvia. Kita ko ang paglunok niya at ako. Ligayang nararamdaman ko. You're annulled now. Mahal kita kaya't liligawan kita. Umiling siya. Lumuluha na. I love you. Please believe me. Alam kong pangit ang simula natin. You were my fubu. Pero minahal kita. Hindi ko lang maipakita kasi baka ayaw mo na mahalin kita. Nalalayo ka na sa akin. Lalapitan ko na sana siya kaso biglang humarang ang batang lalaki. Nagalit na nakatingala sa akin. Lumambot ang puso ko. Why are you making my mommy cry? You have no right. Galit niyang sabi. At bago pa man ako makapagsalita para depensahan ang sarili, bigla niyang sinuntok gamit ang kanyang maliit na kamao ang gitna ng pantalon ko. Napayuko ako sa ginawa niya at agad kinuha ni Sylvia si Raven na galit na ang muka. Aray ko! Hindi ka magkakaroon ng kapatid sa ginawa mo. Raven, that's bad. He's making you cry, Mommy. Who is he? I thought he's your friend. Kumirot ang puso ko. Gusto kong sabihin sa kanya na ako ang daddy niya. Pero ayoko namang pangunahan si Sylvia. Silang magkasama buong 5 taon. I'm just a stranger to him. He's not my friend, anak. He's your daddy. Mahina akong napasinghap dahil sa sinabi ni Sylvia. Sinabi niya na sa bata ang katotohanan. At kita ko na natigilan to. And he didn't leave me, anak. I left him. Hindi niya alam na may anak siya na katulad mo. I'm sorry, anak. Halos lumuhod na si Sylvia para lang matahan ng anak na galit na ang muka. Then, he's daddy? Ani Raven sabay baling sa akin. Then we will stay here now, Mommy. Because daddy's here. I want a complete family.
Parang pabor pa yata sa akin ang gusto ng anak ko. Mayabang kong tiningnan si Sylvia ngayon. See that? Gusto ng anak natin ng kumpletong pamilya. Kaya wala ka na magagawa. Akin na kayo. Sylvia's point of view. Parang virus kung kumalat ang balita sa amin. Nakarating na nga sa pamilya ko ang balitang aprobado na ang annulment namin. At ang revelasyong si Ramsel Carter, ang ama ng anak ko. Parang nabunutan ako ng tinik pag uwi ko, lalo na nang makita ko si Papa sa sala. Hinihintay pa yata ako. Totoo ba yun, anak? Si Raven ay isang Carter? Tumango ako, kinagat ang ibabang labi. Bakit hindi mo sinabi? Pwede ka naman naming ireto sa lalaking yun. Malaki ang kumpanya nila. It's not that simple, Papa. Eh ano ng plano mo ngayon? Wala nang bisa ang kasal ninyo ni Donald, and you're here. Hindi ko alam, Papa. But one thing is for sure. Masaya si Raven na malamang may daddy siya. And he wants to stay here. Hindi naman ako madamot para hindi pagbigyan ng anak. Kailangan kong mag-adjust. Mahal ko pa rin si Ramsel, ngunit tumatak din sa isipan ko ang sinabi ng ina niya na hindi niya ako matatanggap para sa anak niya. Ayokong gumulo muli ang buhay kong tahimik na. Matagal ko nang tinanggap na si Ramsel ay hindi para sa akin. Pero sa puntong ito, hindi maiwasang magkaisang muli kami para sa anak ko na excited na makasama siya. Gusto nga niyang matutong magtagalog para magkaintindihan sila. Kahit sinabi ko naman na marunong magsalita ng Ingles ang kanyang ama, lalo na't may dugo itong Amerikano. Let's go on a date, ani Ramsel isang araw nang bumisita siya sa amin. Si Papang nadatnan niya nang dumating siya at welcome na welcome siya. Pati si Raven, siya na agad ang paborito. Hindi pa kita sinasagot, ani ko sa kanya. I don't care. I want us to date, publicly. Ayokong katulad dati na hanggang condo unit lang tayo. Sylvia, please. Nang balingan ko siya, pungay na pungay ang kanyang mga mata. Isasama natin ang anak natin, okay? Parang nagwala ang puso ko nang halikan niya ang likod ng aking kamay. Tumingala siya sa akin pagkatapos ay ngumiti. Labas na labas ang dimples niya. O sige. Pumayag ako sa gusto ni Ramsel. Nang magkaroon kami pareho ng free time, nagtungo kami sa maraming pasyalan sa aming lugar. Kasama si Raven na sobrang excited. Nagpakarga siya sa kanyang ama habang papasok sa amusement park. I know I should guard my heart na hindi pwedeng bumigay agad. Pero hindi nagbago si Ramsel sa loob ng 5 taon. Natulog lamang siya't nagising nang bumalik ako rito. Parang siya pa rin ang dati. Walang ipinagbago kahit kailan. Kaya't hindi ko maitago ang saya ng puso ko. Dad, I want to ride the carousel. Anya Raven sabay turo sa umiikot na mga kabayo. Can I? Sure, I will ride with you. What about you, Mommy? Umiling ako. Kukuhanan ko na lang kayo ng picture. Hindi na mapawi ang ngiti sa aking labi ngayong tinatanaw ang mag-ama ko. Para bang naghilom ang sugat sa puso ko sa aking natanaw. Pangarap ko lang ito noon, ngunit ngayon, natupad na. Para bang musika ang kanilang mga halakhak sa aking puso at nakikiliti ako. Parang ayoko nang matapos to. Sinubukan din namin ang iba't ibang rides. Kuryosong bata ang anak ko kaya't hindi siya kailanman natakot. Kahit sa bump cars, sumasakay siya at iba pa. Tanghali na nang napagpasyahan naming magpahinga. Habang kumakain ng anak ko, pasimple ko namang tinitingnan ang mga litratong nakuha ko. Hey! Nilapagan ako ng pagkain ni Ramsel at inilagay ang takas kong buhok sa likod ng tenga ko para makita ang ginagawa ko. Kumain ka na, mamaya na yan. Marami pa tayong gagawin. Teka lang. Dinilit ko kasi ang pangit na pagkakakuha. Focus na focus ako sa camera ko kasi bala kong ipaprinto at ilagay sa album. Thank you, Sylvia. Napasinghap ako't napatingin sa kanya. Pawis na pawis pa siya. Parang automatic na itong katawan ko kasi agad kong nilapag sa lamesa ang kamera at kumuha ng tissue para punasan ang kanyang pawis sa muka. Lumapit pa siya para mas madali kong mapunasan ang kanyang muka. Sobrang kinis ng mukha niya. Siguro dahil 5 taon siyang natulog. Gusto kong matawa pero seryoso ako ngayon. I like being taken care of by you. Anas niya. Natigil ako at nagkatinginan kami. Pinagpapawisan ka kasi. Gusto ko tuloy magkapawis lagi. Ganito kalapit ba naman, Sylvia? Baka mahalikan pa kita nang wala sa oras.
Namula ang buong mukha ko at napaatras. Kaso mas mabilis talagang kumilos si Ramsel. Nahila niya akong pabalik at niyakap. Nagwalang muli ang puso ko sa kanyang ginawa. Ramsel, I know. Alam kong nabigo kita. Hindi ko napigilan ang kasal mo pero babawi ako. Single ka na ulit. Gusto ko, ako naman ang pakakasalan mo. Para mapalitan ko yung apelido mo at ng anak natin. Nagpatuloy ang gala namin. Sinubukan din namin ang photo booth. Kaming tatlo. Ilang beses namin ginawa. Nagpunta rin kami sa Kids Paradise para sa anak ko. Nawala na nga sa isip ko ang nakaraan na meron kami ni Ramsel. Dahil ang tanging nasa isip ko ngayon, masaya ako. At sana, ganito na lang palagi. Daddy, you have to meet Uncle Donald. He's so kind. Biglang wika ni Raven sa gitna ng pagkain namin ng hapunan sa isang restaurant. Bahagya akong natarantat na patingin kay Ramsel na hindi man lang napawi ang ngiti. Kinabahan ako na baka magseselo siya o magagalit. Really? Yes, he also has a nice boyfriend. If we go back to Canada, come with us. Napasulyap si Ramsel sa amin. Yup, if your mom allows me to come. Magsasalita na sana ako kaso may biglang boses na umapaw. Nagbigay yun ng kaba sa aking puso. Ramsel! Napaangat ako ng tingin at nakita ko na ama't ina ito ni Ramsel, kasama ang ibang kaanak. Lumapit sila sa amin at hindi ko maiwasang mapalunok. Ma, pa, I didn't know you're here. Ani Ramsel. Yes, nagplan kami to have dinner here together with your aunts. Sinabi ko sa kanila na hindi ka makakasama kasi may importanteng lakad ka. Ngumiti si tita sabay baling sa akin. Bago pa kayo rito, iha? Yes po. Magde-date pa kayo ng anak ko, di ba? Maayos naman ang tono ng kanyang pananalita. Pero hindi ko alam kung anong pahiwatig niya sa tanong na yon. Sasagot na sana ako pero naunahan ako ni Ramsel. Yes mama, may date pa kami ni Sylvia. Napatingin ako kay Ramsel. Tumaas lang ang kilay niya sa akin. Well, that's great. Para mas masolo ninyo ang isa't isa. Pwede ba naming isamang apo ko sa lakad namin? Nagulat ako ron. Excited si Raven na makilala ang lolo't lola niya sa side ni Ramsel. Kaya't hindi ito tatanggi. Panigurado yan. Depende po kay Sylvia, mama. Ani Ramsel. Bumaling si tita. Is it okay, iha? Alam ko na naging masama ako sa'yo pero gusto kong bumawi. Alam ko ring naging sagabal din ako kahit papano sa relasyon ninyong dalawa. Wala akong gusto ngayon kung hindi ang kasiyahan ng anak ko. Sukli ko sa Panginoon kasi ibinalik siya sa atin. Sure po. Tiningnan ko si Raven. Raven, your lolo and lolo wants to be with you. Do you want to come with them? Yes! Agad tinapos ni Raven ang kanyang kinakain at nagtungo na sa kanyang lolo't lola. Bye, Mami! Napalunok ako nang tinanaw na paalis na ang aking anak kasamang pamilya ni Ramsel. Huwag kang mag-alala, nasa mabuting kalagayan si Raven. Napatingin ako kay Ramsel. Hinawakan niya ang kamay ko. Let's have a date, Sylvia. Tayong dalawa lang. Gaya ng sabi ko, hindi ko na iniisip ang nakaraan dahil mas mabuti ang ngayon at ang kinabukasan. Pumayag akong makipag-date sa kanya sa gabing yon. Nanood kami ng sine, pagkatapos ay nagtungo sa cafe shop para maikwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Desisyon ko na buksan ang sarili ko sa kanya kasi gusto kong mapabuti ang kinabukasan ng anak ko. Bigyan to ng kumpletong pamilya at pagbigyan din ng aking sarili. Nang makalabas na si mama sa ospital para ipagpatuloy sa bahay namin ng gamutan, pinakilala ko sa kanya si Ramsel. Naging open na ang pamilya namin sa isa't isa. At namamangha ang aking anak kung gaano pala kalaki ang aming pamilya. Hindi kami lang. Masayang nag-uusap ang lahat sa loob ng bahay. Puno ng tawanan at kwentuhan ng sala habang sabay-sabay kaming kumakain. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ang makitang pamilya ko at ang pamilya ni Ramsel na nagkakasundo at nagkakatuwaan na para bang matagal na kaming magkakakilala. Nasa kandungan ni Mama si Raven habang kinikwentuhan ito ng kung ano-ano. Sa kabilang banda naman ay nakikipagbiruan ang ama ni Ramsel sa mga kapatid ko. Para bang biglang lumaki ang mundong ginagalawan ko. Mommy, we're so many! Masayang sabi ni Raven
habang paikot-ikot ang tingin niya sa lahat ng nandun. Napangiti ako kahit bahagyang nangilid ang luha sa aking mga mata. Yes, hindi na tayo nag-iisa. Habang abala ang lahat sa pagkain at kwentuhan, bigla kong napansin si Ramsel na tumayo mula sa kanyang upuan. Akala ko may kukunin lamang siya sa kusina, ngunit sa halip ay lumapit siya sa gitna ng sala. Sandali lang, sabi niya, dahilan para mapalingon sa kanyang lahat. Napakunot ang noo ko nang makita siyang tumigil sa harapan ko. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harapan. Napasinghap ang mga naroroon. Ramsel! May inilabas siyang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang pantalon. At dahan-dahang binuksan yon. Kumislap ang singsing sa ilalim ng ilaw. Sylvia, malumanay niyang sabi, habang nakatitig sa akin ng kanyang mga mata. Alam kong mabilis para sa'yo, pero sigurado na ako na ikaw ang gusto ko. Hindi ko man maibabalik ang mga panahong nasaktan kita, pero ipinapangako ko na gugugulin ko ang natitirang buhay ko para patunayan kung gaano kitang kamahal at kung gaano kahalaga sa akin si Raven. Naramdaman kong pagtibok ng puso ko ng mas mabilis. Sylvia, muli niyang sabi. Will you marry me? Tahimik ang buong sala. Tanging ang paghikbi ko lamang ang maririnig. Napatingin ako sa paligid, sa aking ina, sa pamilya ni Ramsel, at sa aming anak na si Raven na nakangiti habang nakatitig sa amin. Sa wakas, tumango ako habang tumutulo ang aking mga luha. Yes, nanginginig kong sagot. Yes, Ramsel. Biglang napuno ng hiyawan at palakpakan ng buong bahay. Dahan-dahang isinuot ni Ramsel ang singsing sa aking daliri bago siya tumayo at mahigpit akong niyakap. Ramdam kong init ng kanyang yakap at sa pagkakataong yon, alam kong tama ang desisyon ko. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, sa wakas ay natagpuan din namin ang daan pabalik sa isa't isa. Makalipas ang 3 buwan, ginanap ang aming kasal sa isang maliit ngunit napakagandang simbahan. Habang nakangiti siya habang bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Para bang sa sandaling yun ay bumalik sa akin ang lahat. Ang sakit, ang mga luha, at ang mga araw na akala ko hindi na kami magkakatagpong muli. Ngunit narito kami ngayon, magkasama. Do you, Ramsel, take Sylvia as your lawful wife? Tanong ng pare. I do. Buong tapang niyang sagot. Napangiti ako habang tumutulo ang luha sa aking pisngi. And do you, Sylvia, take Ramsel as your lawful husband? Huminga ako ng malalim bago tumingin sa lalaking minahal ko sa kabila ng lahat. I do. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Dahan-dahang lumapit si Ramsel at marahang hinalikan ng aking mga labi, habang umaalingaw-ngaw ang palakpakan ng aming mga mahal sa buhay. Sa gilid ng simbahan ay nakita ko si Raven na masayang pumapalakpak. Sa wakas ay kumpleto na kami. Sa wakas, sa kanya na ako ikinasal. Hindi ko akalain na ang pusong minsang nasaktan ay natutong magmahal pa rin sa iisang lalaki. May takot pero nagsakripisyo ako para lang mangyari ang lahat ng ito. At sa pagkakataong ito, alam kong ito na ang panghabang buhay. Sa pangalawang pagkakataong ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, napunta na ako sa tamang tao na para sa akin. Wakas!